Opo, totoo yan mga mahal kong kababayan. Ang magsasuffer dito, ang tatamaan dito, yung taong bayan. Yung sobrang kapolitikahan na ito, maliwanag po sa sikat na araw, politika po ito. The Padilla brothers are requesting the netizens to support their call for the Supreme Court to compel the COMELEC to act in accordance with the letters of the law. Kami po tutungo na diyan sa Supreme Court upang hilingin po sa kanila na pakiusapan naman po at utusan ang COMELEC na desisyonan nito. What's up mga tol? Ngayong umaga nga lang March 4, 2021 ay sinugod nga ng magkakapatid na Idol Robin, Romel Padilla at Dong Padilla ang Supreme Court upang kalampagin ito. Sa video ay makikita nga kung paano nanggigigil si Idol Robin habang binabasa ang isang papel at ipinapaliwanag nga ang kanilang hangarin sa pagpunta nila ngayon sa Supreme Court upang kalampagin ang mga ito. At ito nga mga tol ang buong pahayag ng magkakapatid na Idol Robin at kanilang nagiging paliwanag kung bakit kailangan nilang kalampagin ang Supreme Court ngayon. Mabuhay mga kapatid. Matagal po tayong hindi nakapag-live. Kung bibilangin ko siguro mag-iisang taon na ganitong pag-uusapan natin mga bagay-bagay na gumigimbal sa aking paniniwala sa sa politika dito sa inang bayang Pilipinas. Hayaan nyo pong batiin ko muna ang aking mahal na namayapang ama na si Governor Roy Padilla Sr. Birthday po ngayon ng tatay ko. Ang tatay ko po ay March 4 ang kanyang kapanganakan. Idol ko po yan, tatay ko. Yan po ang nag-iisang masasabi kong katipunero sa panahon niya na talagang ipinaglaban niya ang karapatan unang-una ng mga manggagawang Pilipino. At talaga namang nagmahal sa bayan at lalawigan ng Camarines Norte. Alam nyo, dyan sa Jose Panganiban, meron hong estatwa ang tatay ko dyan, nakakabayo. Nilagyan po siya ng estatwa sapagkat siya po talaga naman ay mahal ng taong bayan ng Jose Panganiban. Dyan po sa Camarines Norte. Kaya binabati ko po ang aking mahal na ama. Happy birthday. Alam ko dyan po sa kalawakan ng kalangitan ay naririnig mo ko, aking mahal na Papa Roy. At siyempre kasama ko din ng aking mga kapatid ngayon na si Kuya Dong Padilla. Kuya Dong, ay, yan po ang ating pinagmamalaki na kapatid ko sa Jose Panganiban. Naging mayor po siya doon at tumakbo ng vice-gobernador at kinatakutan ng gobernador doon ngayon. Ito po ang isa pang kapatid ko. Ito naman po yung kung saan nagsimula ang binhi na kasalukuyan pong masasabi ko na yung aking pamangkin sumusunod sa yapak ng kanyang ama at lolo. Ito po si Kuya Romel. Romel Padilla. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapanalig. Kaming magkakapatid po ngayon ay pupunta sa Supreme Court upang magsumiti po ng isang request sa ating gobyerno upang mapatakbo lang po yung proseso. Yun. Ayun, ito'y natapat po sa kaarawan ng aming ama. Kaya binarapat po namin na ngayong gawin ito dahil
ang lalang... Yun ang pinakamagandang regalo kay Papa. Opo. At Opo. kaya po kami nasa politika, kaya po kami nakikialam sa mga kaganapan sa ating mahal na bayan dahil yan po ang itinanim sa amin ng aming umanaw na napakagaling pong lingkod bayan, si Papa. Happy birthday, Pa! Love you, Pa! Tol, di ka pa ba kabati kay Papa? Yan. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga tagasunod at sumusunod sa aking kapatid na si Robin. Ako po ay bumabati sa inyo at syempre sa pagkakataong ito na natapat naman sa birthday ng aming at mayapang ama na si Roy Padilla Sr. Kami po ngayon ay magkakasama para mag-file ng mandamus para ipakiusap sa ating Korte Suprema na mabigyan na ng desisyon ang matagal nang nakabinbin na issue ng Vice Gobernador sa lalawigan ng Camarines Norte. So hinihiling po namin sa mga lalong-lalo na po sa mga kapanalig ng aking kapatid na si Robin at ni Romel na sana po ay tulungan nyo kami na kalampagin ang atin pong COMELEC sa pamamagitan po ng Korte Suprema. Yun lamang po at ang akin pong pagbati sa inyo ng isang magandang araw. Yon, mga mahal kong kababayan. Pwede ko bang ibaba ng konti naman tong mask ko? Konti lang naman kasi baka akala nila si Diego to eh. Si Robin po ako, ayan po. Konti, bababa ko lang po konti para naman konti lang po. Ayan, konti lang po. Kami naman po lahat laging naswaswab. Pero syempre, kailangan po nating sumunod sa protocol. Kaya po kami nakamask. Pero para lang po ito, babasahin ko po ito sa inyo. Hindi po ako gumawa ng press release na ito. Alam nyo naman po ako Ako po laging wala naman akong binabasa. Pero dahil syempre, ito po ay usapin ng legality, kailangan tama po lahat ang sasabihin natin dito. Dahil hindi naman po tayo mahirap nung pumapasok-pasok ka nang di mo naman alam yung nangyayari. Ito po, babasahin ko po sa inyo. Ito, English to kaya kung meron kayong mga bagay-bagay na pwedeng hawakan dyan, hawakan nyo, baka magimbal kayo. Ito, Padilla Brothers bat for justice for Camarines Norte through a petition for writ of mandamus to compel the COMELEC. Yan po, ano po yan? Ang mandamus po ay salitang Latin daw po yan. At yan po ang ibig sabihin niyan sa salitang Tagalog ay mandato at sa English ay mandate. Ito po, Recarte Dong Padilla, who claims to be the sole qualified candidate for Vice Governor of Camarines Norte in the recent 2019 elections, supported by siblings Robin Binoy Padilla and Romel Padilla, filed today with the Supreme Court a petition of writ of mandamus, praying for the High Court to compel the COMELEC to decide, among others, the motion for reconsideration filed out of time of Jonah Pimentel, the only other candidate for the same position, whose certificate of candidacy was cancelled by the Commission's Second Division on May 10, 2019. 3 days before Election Day. My goodness. Padilla claims that despite the very small plurality of votes margin garnered by Pimentel over that of his in the recent polls, Pimentel's certificate of candidacy was cancelled 3 days before elections and was therefore without a candidacy during the said elections. Ang linaw po nun, kahit English yun, naintindihan ko yun.
He further claimed that Pimentel filed a defective motion for reconsideration on May 17, 2019, which was already out of time, as the COMELEC Rules of Procedures provides that the MRs shall be filed not later than 5 days from promulgation of the decision or resolution being assailed, which in their case was promulgated on May 10, 2019. Robin Padilla, on his part, declared that he is supporting his brother Dong in the said mandamus petition. Ito medyo not only because of their blood relationship, nor does it mean he is rebelling against the administration of PRRD, but because unless compelled by the Supreme Court to act in accordance with the letters of the law, the seeming intentional delay by the COMELEC is resolving said incidents, which violates the Omnibus Election Code, mandating that such petitions to cancel the COC of a respondent shall be decided 15 days before Election Day, creates the impression that the rumored, eto na po, parking fee exists in certain government agencies. Ito, mga mahal kong kababayan, ang galit na galit si PRRD dito. Yan. Yung ganitong klaseng corruption na sumisira sa institusyon ng gobyerno. Nung isang araw lang, sinabi niya yan. Sabi niya, mag-resign na lang kayo. Kung hindi kayo magbabago, mag-resign na lang kayo. Maliwanag na sinabi yan ni Presidente. Kung talagang umiiral yung parking fee dyan, pambihira. Ano bang klase naman yan? Oo. Ano pa? Mandamus is a remedy sought by an aggrieved party to compel an agency such as the COMELEC to act in this case, to resolve the incidents before it, which is mandated by the law to be acted upon. Romel Padilla, on his part, who is also a politician, having served as a board member of the province of Nueva Ecija, laments that due to the assailed COMELEC inaction, the province of Camarines Norte is the only province in the whole country without a proclaimed vice governor, Only in Camarines Norte. to the prejudice of its citizens. Opo, totoo yan mga mahal kong kababayan. Ang magsasuffer dito, ang tatamaan dito, yung taong bayan. Yung sobrang kapolitikahan na ito, maliwanag po sa sikat na araw, politika po ito. The Padilla brothers are requesting the netizens to support their call for the Supreme Court to compel the COMELEC to act in accordance with the letters of the law. Yan po ang press release na ginawa para po sa amin. At yan po ang nagpapaliwanag kung ano ang ganap sa umagang ito. At kami po ay patungo na ron. At napakalinaw po na nagkaroon ng hindi maintindihan. Ngayon lang nangyari ito. Ganito. Yung pambikol naman, laging tinatamaan ng bagyo yan. Lagi na lang ang tao dyan ho talaga biktima ng galit ng kalikasan. Tapos ganyan.
na dapat kumpleto ang nagseserbisyo sa bayan, sa lalawigan. Kulang ng isa. Vice Governor pa ang wala. Pambihira, oo. Dahil may parking fee. Yan eh. Kaya mahal ko mga kababayan, maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Tol, baka may gusto kang... Hindi, okay na, Tol. Ano, ako. Ipaliwanag mo ng... Kami po tutungo na diyan sa Supreme Court upang hilingin po sa kanila na pakiusapan naman po at utusan ang COMELEC na desisyonan ito. Desisyon lang po ang hinihingi namin. At desisyonan nila sa merits ng kaso. Dapat pambihira, oo. Yan ho, talagang galit na galit si Mayor PRRD sa mga ganitong mga bagsakan yung mga ganyang mga... Kaya nawawala ang tiwala ng tao sa gobyerno Yan. Ang linaw-linaw Yung mga ganitong masyadong malinaw na lokohan, pambihira. Kaya po kami po itutungo na. At maraming salamat po sa aming 5,000 live viewers. Sa inyo pong pagsunod ngayon sa araw na ito. Huwag po kayong mag-alala. Ito pong araw na ito ay inalay na namin sa aming Ama. At ito pong araw na ito ay pagiging magkakapatid, pagiging magkakapamilya, magkakababayan, at pare-parehong taga Bicol kami. Maraming salamat po. Mabuhay mga kababayan.